Good morning sa ato mga viewers sa Kape at Issue TV program. Subong adlaw, Miyerkules, July 2, 2095, isa ini ka special edition sa Kape at Issue TV Facebook Live program. Kag atong gidapit nga bisita, wala liwan kundi alin sa prominente, respetado, kag very popular nga pamilya Muntialto sa Banwasang Miagao, Iloilo. Ang atong bisita, isa ka Quezon City-based managing legal assistant sang famous Hipilo Notarial Office dito sa Quezon City, Metro Manila. Kag kung inyo magmuluman, amo ini siya ang isa ka prominente, popular nga independent senatorial candidate sa 2025 nga gin-disqualified sa aton Commission on Election. Natani madagan siya senador sa 2025 but without any reason gin-disqualified siya sa aton Commission on Election. Ang atong bisita, wala iwan kundi si Dr. Felipe F. Muntialto Jr., Managing Legal Assistant sa Hipilo Notarial Office dito sa Quezon City, Metro Manila. Sir, good morning. Kakupo na to ng aton host, Mr. Peter Reminia. Thank you. Mayong aga sa aton mga kasimanwa diri sa Western Visayas, sa Panay, labi na gid sa akon mga kasimanwa dira sa Miagao, Sir Francis kag si Sir Peter, damo gid nga salamat sa inyong tiyempo kag tion nga ginimbitahan niyo ako diri sa inyong prestigious nga programa kag akon makapabutyag kag maklaruhan ang mga issues naghinangod sa akon nga pagpadalagan sa 2025 national and local or midterm elections. Salamat gid. Ang una mamangkot ang aton host, Mr. Peter Reminia. Nung Peter, good morning. Good morning, Francis. Nung kag sa ato na bisita so, direct na mabalaan nga. Sa anteste tamot sugod, pwede lang mabalaan kung tagadiin si Dr. Felipe Muntialto, anong mga di nga lugar, anong eskwelahan din na linan. Kag sa present, anong mga serbisyo mo ginawiyatan niya subong? Sir Peter, nabata gid ako diri sa Molo District sa 1980. I was born in Iloilo Doctors Hospital kag nag-eskwela ako sa Miagao Central Elementary School sa akon high school elementary kag sa high school ko nag-eskwela ako sa St. Louis de Marilac School of Miagao, formerly Marilac Academy nga ginaran sang aton Daughters of Charity. In 1995, na-elect ako nga Sangguniang Kabataan Chairman sa amon barangay sa Baybay Sur sa Miagao, and eventually naging Sangguniang Kabataan Municipal Federation Vice President ako sa amon banwa sa Miagao. As fate would have it, nagpa-Manila ako sa 97 kaya ang akong tatay napatay sa 1996. Felipe Muntialto Sr. was a former employee of the Department of Environment and Natural Resources. Kag naging pagador siya nagapangweldo sang una sa amo ng iya, and he served for 34 years sa DNR. And kag ako nanay, si Amalia, originally from Ibahay, Aklan, kag naging SB member ex officio kay naging kapitan man siya sa amon barangay Lumanggan sa Miagao for almost 21 years. Amo nang akong background kag subong I'm a law office manager, gin-mention ni Sir Francis Aguina sa Manila. I'm still working on my Juris Doctor degree. Nag-leave lang ako to find out my path towards the public service, and I'm also affiliated to the Philippine National Police Advisory Group of the Explosive Ordnance and K9. I'm the Chair Emeritus. I was the first elected Chairman of the Advisory Group sa PNP EOD K9, popularly known as Bomb Squad. Amo nang akong backgrounder, Sir Francis kag Sir Peter. Okay, Francis. Okay. Kung dumduman sa 2025, you're running as an independent senatorial candidate.
gusto mo tani mag-senador, gusto sa mga Ilonggo nga may senador man nga taga-Iloilo, bulos kay Senate President Franklin Drilon, sa atong famous late Senator Mariano Pistor Santiago. Pero ano natabo sa imo to, sir? Get disqualified ka sa Commission on Election, wala ka gipadagan, for what reason ini? Tama ina, ang akong inspirasyon among damo naton nga mga Ilonggo senators. We have produced many great men and women nga naging senators sa aton nga pungsod. Amo na gi-mention mo ang aton Senate President si Franklin Drilon, ang aton nga senadora si Dr. Miriam Defensor Santiago. Motivated by my desire to serve our country, nangikusog ako nga magpadalagan bilang senador sa 2025. However, sa October 16, nagpagwa ang COMELEC ang ilang minute or resolution or sa Commission and Bank nga gindeklara nila ang 117 nga mga nagnuisance sa election. Apparently, nag-trim down sila nga until 66 lang ang una nila nga lista nga amo na ni kuno ang mapadalagan sa aton nga 2025. So, what I did, I complied sa order sa COMELEC, nagsabat man ako sang ila summons. Ang ila ground, sir, amo ini, una, wala ako political party. Number two, wala ako sa political party, constrained ako, gin-predict nila nga hindi ako ka-wage ang national campaign. On the ground nga wala ako political party nga magulig sa akon. Number two, ang ilang ground, nila nga wala nila ako nakitaan sang bona fide intent to run kay akon pangabuhi. I just developed my personal and professional life as a person. Ti ko no, wala ako nila nakitaan. Kag contrary ini sa facts, kay ti bilang person, nag-affiliate kita. You know, when I was also an overseas Filipino worker for nearly a decade, returning to the Philippines, I was appointed as a special advisor to the Director General of the Philippine Economic Zone Authority. It's a form of investment promotion sa aton economic zone. So maging bulig man ako sa aton gobyerno, despite of my personal capacity, private capacity. So ang number 4, ang siling pagid nila nga because of that, hindi nila ako nakitaan sang mga advocacies nga do something tangible, which is contrary to facts. Kaya may mapapatuod man, biskan sa Saudi, sa Qatar, nagabulig ako sa aton embassy sa mga distressed women. So apparently amo na ilang grounds. Then ginsabat ko ina ang mga allegation sang law department sang COMELEC. Nagsaka ako sa first division. Kag the first division affirmed and sided with the law department. Nagsaka liwat ako sa COMELEC and Bank. Nag-file ako sang motion for reconsideration in the hope nga mapamatian ako. However, the COMELEC and Bank sitting with 6 commissioners and the chairman, in a rare move, ginbuto ako ni Chairman Garcia. So in that morning, nagpagawa sila sa decision, nagkitanay kami sa COMELEC main office, kagin istorya ako ni Chairman Garcia by chance, nga siling niya, huwag ka mag-alala, binoto kita. Apparently, sang hapon, nagwa ang decision sa Anbang, ginbuto gidman ako ni Chairman Garcia. Apparently, he was outvoted by 6 commissioners under him. So, with that, he was very vocal, balaan man na naton nga basic is ang chairman mabuto lang kung may tie. So we are very speculative kung even ang COMELEC, they couldn't gather their own acts together nga wala sila nag-intindihan. Nga kung buto ako ni Chairman Garcia, the COMELEC Law Department could have just withdrawn their petition. Kag nga ginhimo man nila sang iba nga mga senator aspirants, kag tugtan ako padalagan. So according to that resolution, kay I felt aggrieved, nagsaka na ako sa Supreme Court. I filed as early as December 4 sang petition for injunction in the hope nga matagaan ako sang temporary restraining order nga hindi ako makakasa balota. Kay nag-recess ang Supreme Court at that time, wala man maaksyonan ang mga TRO. Apparently, January 14, nag-umpisa na magpagwa sa mga TRO ang aton Supreme Court. Ang akon nga application for TRO, wala nagwa until January 28, until the final printing, ngay nag-reprint to sila sang balot.
the Supreme Court alleged that my petition did not have or contain a verified declaration nga amo na ang requirements, only to find out nga nakasubmit gid man ako as a law student kag as a law office manager, assisting. I have been going to the Supreme Court and any other courts in Metro Manila and nearby provinces to file and docket cases. So I'm very sure nga ang akon nga petition kompleto kag hindi man na mabaton sang Supreme Court kung hindi kompleto ang akon papeles. So apparently Sir Francis kag Sir Peter, may nagkakas ang akon petition that is now subject of the investigation of the Supreme Court kung sino ang nagkuha sang akon petition. So subong, pending sa Supreme Court ang akon nga petition nga Sir Shiraray, kung sa diin na point out ko nga hindi ako nuwisan sa ang grounds, both on substantive and procedural grounds, I am able to demonstrate to the Supreme Court nga makahatag sila sing klaro kag madeklara nila kung nuwisan gid man ako or hindi. Amo nang akon paathag sa akon pagpadalagan last 2025. Sir Peter kag Sir Francis. Ang mga Ilonggo nagapati nga ang ginimo sa Comelec, it's unfair and biased party sa imo. Ilan dira ginapadagang gali ang mga wala man gali maayo nga qualification nga mga kandidato sa pagkasenador. Ikaw ya Dr. Pinifi Montiel Tonal, maayo ang imo kag may mga prominente kag may kurso ka. So ang kaso mo ang pending gyapon sa Supreme Court. Yes, pending subong sa Supreme Court ang akon kaso, GR 277212 and GR 277565 entitled Felipe Monte Alto Jr. versus Commission on Elections. So nagahulat kita sang resolution sang aton Supreme Court para maathagan para sa future elections makorek na sang COMELEC kung ano man ang mga errors and blunders sa ginhimo nila. Apparently sa injunction magwa na gid ina nga moot and academic because the elections are already over. However, on the may separate petition sa Sir Shiraray, ginahulat naton para malasa sang Supreme Court kung ano gid bala ang mga procedural skirmishes sang COMELEC nga ilagin kakasang akon nga pangalan sa balota, and they did all their might, they did all the government resources in order to ease me out of the race. Di mo na gani Sir Francis nga sa akon pag-file sang una tunga adlaw, I was the 7th filer, ginpabutsyag ko na sa aton mga kapwa ng Filipino ang akon nga plataforma. So in English, I would like to share with you with Sir Peter nga I have stated that my platforms are the following. Number 1, providing quality education at all levels. Number 2, modernizing our healthcare. And number 3, upholding the rule of law, public order, and safety. Ito amo nang akong legislative agenda, tani, kung ginhatagan kita sang opportunities ang COMELEC, kay ti amo na nga, the voice of the people is the voice of God. Ti paano ka mapili? It resulted into voter disenfranchisement. Kay nagapamangkot ang akon pamilya, abiyan, kag dirigi sa Iloilo kung ano ginanatabo. I have been interviewed by different media organizations in Manila, kag diri man sa local media, gin-interview man nila ako, and I have been stating that to me, I am not a nuisance. I did not make a mockery of the elections, and the COMELEC failed to demonstrating what were the grounds or what were the specific acts nga ginhimo ko nga do kaladlawan ng aton elections. Amo nang akon nga thought, sir. Ang isa sinyo daw na intriga kita, nadula ang petition mo, gingkawat. Sa di nadula ini sir sa opisina sa COMELEC o kung sa Supreme Court, kag sa investigation, sino nagkuha sini? Subong, sir, pending ang investigation as to the what we call pilferage or theft of my verified declaration. Apparently, I wrote the Office of the Court Administrator, and nakabaton ako sang notice from the Supreme Court nga gina-admit na nila ang akon nga letter nga gin-file nga gina-subject for investigation kung nga nadula ang akon verified declaration on 2 points, sir. Number 1, hindi man napagbatunon sa Supreme Court ang imo petition at the time of filing kung may deficiency ikaw, ipabalik sa imo. Number 2, immediately
after sang December 4 ko nga filing, gin-email ko man sa ila ang akong verified declaration kag gin-acknowledge receipt man sang Supreme Court nga nabaton dakiting section. So sir, from that December 6 until January 14, that's too long a time nga kung tani, what they could have done, they could have simply put my verified declaration in my case folder nga pag sulod dito sa session hall sang aton unbank, amo na nga pwede nga, ay, may ari na nag-abot ang petition. So, in my own analysis, sir, kag theory, may nagkuha gid sang akong verified declaration so that hindi, pag-abot dito sa mga justices, mahambang, at hindi na natong gali madesisyonan ang TRO ni Monte Alto Jr. or ni Ligtas because kulang ang iyang petition nga verified declaration. So, this is being investigated by the Supreme Court, sir, kag I hope that the Supreme Court will not put this on the shelf pag itanawon nga may kadula galing ang mga dokumento right there in the highest court of the land, sir. Ang pag-question mo sa ginhimo sa Comelec sa imo sa pag-disqualify ninyo for running senators ang 2025, ara pa pending sa ato Supreme Court. Kung it's either pabor o kung hindi pabor sa imo ang decision sa Supreme Court, ano ba plano mo sa 2028? Madagang kagapon sa pagka-senador, sir? Though amo na ang aton nga leaning at the moment, pero bukas man kita kung ano mga posibilidad. That's always politics. There's always twists and turns. Apparently, I wanted to be vindicated kung madayon man ina ang aton nga pagdesisyon sa Supreme Court before the 2028. It is my resolve nga gusto ko man nga magserbisyo sa aton mga kasimanwa, labi na gid sa aton Iloilo. I'm open to possibilities, but it stands now, sir. My running for the 2028 will be a vindication for Ligtas and will be a vindication for the Ilonggos who long to have another Ilonggo senator in the halls of the Senate, sir. Anong Peter? The evidence cited by the Comelec does not suffice to declare you a nuisance candidate. I think there are a group of people or syndicate wanted to destroy you, that you will not be qualified to run for senator. Well, before I continue, shout out to Denmark video of Australia who's watching our program. Ben Panis Jr., Florence Carroll of Toronto, Canada. Thank you, ma'am, for the stars. Thank you for watching our program. Dapat lang tao si Tornado. Kignis la sa Comelec, sobra sa Comelec eh. Masili ang Comelec nga wala ka partido. Wala man na nabutang i-disqualify ka sa pagpadlagan mo kaya ka partido na representar. Sa una gani, duwa lang ka partido, sumungay pagkadabla mo ka partido, kinanglan lang partido para padlagan ka. As long as nabutang basta interesado ka nga magpadalagan, kagluyag ka magserbisyo, markita ta. Kag yung una po sa tanan, professional ka, qualified ka gidya to run for senator. Anong matyaw mo sang i-disqualify ka na? Anong matyaw mo? I cannot contain my righteous indignity for what the Comelec did to me, sir. So much so nga ang petitioner ko gin-appoint sang aton nga president, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., and I was invited by the Commission on Appointments last June 10 to voice my opposition to the appointment. So, amo na siguro ang aton nga I cannot already cry over spilled milk. Apparently, ginbatuan ko ini so that to let them know nga hindi man tanan nga ginadeklara nila nuisance. And it is unfair and unjust on our part nga we have genuine intention to serve. On the aspect nga may mga grupo nga who wanted to demolish me or rig me out of the elections, that is true kay may nagsulod man nga intelligence sa aton kampo sa Manila kag aton grupo nga there were politicians nga mga traditional politicians, moneyed politicians who were considering me as a threat. Mahambal na siguro wala na gani si Miriam nga do sabad sa Senado nga mag-uk ka mga issue, ari na naman ni. So these people, I should say, I will mahambal sila nga ang akon nga pagpadalagan. I draw again my inspiration
particularly sa ato ng mga Ilonggo senators who stand always for the truth, who always stand for candor, and who stand for integrity in public service, and especially honesty. I would like to stress, sir, ang ginhambas ng COMELEC na 30 years wala ako naginhimo. With that 30 years of my time in the private sector, that should be enough nga ready na ako. Ti ano bi itanyag ko sa publiko kung hindi ako ready sa akong personal and professional life. May ara dira nga mga artista nga nagpabutsyag na nga mapadlagan kami just so much 5 months or less than a year. Wala man na gani sila competence within the public service or within the domain of politics. Kag nagsulod lang sila, do gina-exploit bala nila sa ila kasikatan, nga sikat sila. Ti ang aton bala nga tani nga electoral process, ginhambal ko to sa Commission on Appointments, sir, nga the COMELEC has reduced the electoral or sacred electoral processes into a mere popularity contest. Amo nang akon view, sir. Kani ko yung padalagan kanila, may tsansa kagad kaya mga more sa mga botante nag-participate sa 2025 elections are millennial and mga Gen Z. You know? So, qualified kagad ikaw galipili yun because they were taught by Ruben Padilla nga hindi pagpili ang mga wala pulos. So, tani mo tsansa mo na to. Natingala ko pati mga imo dokumento kakaladula. There must be a syndicate doing that bad deeds. Tagaan-ta na acknowledgement ng mga viewers mo, ha? Shout out kay Jovelyn Tumanday, Edna Tendencia, Dennis Suyaban, Jess Guevara, Romeo Pasquin Jr., to John Pipo Himinia, primo, mga kapitanes sa punong barangay sa Manila, mga Himinia, damo ni. Florence Quirol of Toronto, Canada, Ricky Alijo, Ruben Panis Jr., Mary Piñol, Jiel Palmares, Devino de la Hinte, and May Saska. Siya ato nakita, Doc. Daw hindi sila gusto nga mailugo ang mga kasulod sa senatorial slate, no? Kaga nakita nato nga preparado ka sa pagpadalagan, why kaging tagaan tsansa. Nga ang ano nakita na kay kung mag-qualify ka na sa police pa lang nga dan, grabe nga buto, makuha mo dra ko nakita. Oh. May iban pa yan nga teorya nga nagsulod-sulo mo kung nga ang ginahingabot kanila hindi ka makasulod sa pagkasenador. Sang September 21 or few weeks before the filing, may nag-invite sa akon nga mga political consultants and analyst observers sa Manila. So I was called in a private hotel. Kag doon na intriga sila sa akon, siling nila ligtas nga subong nga by this time wala pa sing filing sang candidacy sang October, do naga number 21 ka na sa survey sa amon diri. So paano mo na float ang imong ngalan kag nga do kahamot sa imo sa nga nagagawa ka sa amon nga survey ini mga grupo sa mga academics kag mga political analysts. There must be something in you nga naglupok ka na nga do ka nag-viral ka. So kung madayon ang imo nga candidacy leading towards November, December, masaka ang imo nga rating kag improvement. Kag ako mismo, sir, nagapamangkot ako sa mga ordinaryo nga tao sa Manila, like sa mga taxi driver, sa mga sa mga aton dito nga mga urban poor, kag ang siling nila mabuto sila sa mga 7 or 8 nga do kilala na gid eksperensyado. Apparently, ang ako na survey nagasiling ang mga lalo na gid ang mga Gen Z kag millennials mabuto sila so mareserba sila sa baluta sa mga 3 or 4 ka mga bag-uhanon nga ginapangita na nila, which is do amo gid man inang aton nga analysis, there must be people behind nga they don't want a rising star Ilonggo senatorial who would vie for the Senate and they would do all their best to remove me in the ballot. Kaya amon man lang na ang ilang way nga kung makakaso siya, ti pakasuha lang. Kaya kung magdaog siya sa Supreme Court sa next election, padalagano na lang naton. Do amo ng akon reading, sir. So, but I am not afraid. I'm not cowed with these people. Kaya may naghambal gani nga, ti may mga tao nga sa likod. Sina amo na gani ang mga talawit nga mga tao. Come forward and face me. I challenge them for a debate right here in Iloilo Freedom Grandstand. Kakubalaan nila nga kung hindi sila kabalo maghimo sang layi, hindi sila ka
kabalo magsulat sang layi, kang magdebate about sa layi, ti magpahimunong na lang sila. Kag kung hindi sila kabalo, hindi sila ang senador, sir, kundi sila ang kontraktor kag kobrador. Amo nang akon. So I challenge all senatoriables, face kung sino ang qualified, kung sino dapat kag tapat, hindi kung sino ang sikat, kag kung sino ang... How could you imagine nga hambalon ka nga you cannot wage a national campaign? How could that be? So doon, ang may kwarta lang, ang pwede gali magpadalagan. So that is imposing a property qualification not sanctioned by the Constitution. Ano ba lang ang requirements ng Constitution? You must be a natural-born Filipino citizen. You are able to read and write. You are a registered voter and you have been in the country for a period of years. So, ang apat nga ina, kung wala na, amo na gani, if the Constitution does not provide, we do not provide. Siguro, Doc Guro, base binutang na itong rason gid overqualified ka. Francis, Okay, nakilala ko ni si Dr. Felipe Montialto during sa oath-taking ceremony ni re-elected Miagao Mayor Richard Garin kag ni Congressman Janet Garin dito sa Banwa sa Miagao sa oath-taking. Isa-isa sa mga gindapit nga bisita sa mga Garin during the oath-taking sang October 28. So, natabo ini sa imo. Kag dapat hindi na matabo in the coming election. Kaya daw hika ini sa mga Ilonggo nga isa ka maayo nga material, maalam, prominente, like Dr. Felipe Montialto, nga good material for Senate, i-disqualified ni what? Wala sa nagakaigo nga rason. Wala nila naging disqualified ang mga artista kag kung sino pala nagdelelagan. Kay baran mo nga itong political system, no, Peter. Mango ka man, gago ka man, basta may ma-adapt sa mga political party, okay na kumilit. Pero kung maalam ka, pras kay Dr. Montialto, wala kaya sa political party, gina-disqualified ka nila. So, numambar mo ni Doktor? Una sa tanan, nagapanamyaw ako kay Mayor Richard Garin, kag kay Congresswoman Janet Garin, kay Doc Nanay, kag kay aton na tatay engineer. Gusto ko anay mahatag sang background, sir. So, no, sang 1995 or mid-90s, I am retracing my relationship with the Garins kay at that time I was planning tani nga mag-enter sa local politics sa Miagao. Apparently, as fate would have it, I moved to Manila. Ti subong, nagapasalamat ako nga nag-reconnect kami ni Mayor Richard and also with Congresswoman Janet Garin kag ila pamilya kay do sila man ag naka-acknowledge sa akon nga when I shared with them my plans, they were very accommodating and affirming man nga titani nagalao man sila nga makasulod ako. Kung ano man ang matabo, amo na nga nagpauli ako, it's correct nga nagkitanay kami ni Sir Francis sa inauguration ni Mayor Richard Garin, nagdalikat gid ako nga maguli sa Iloilo. Kag nagapasalamat ako nga what a blessing, no, kay nagkitanay kami kag may opportunity ang mga Ilonggo, mga opportunity ang aton mga media practitioners diri nga mabalaan gid nga amo ginihimo sang COMELEC sa akon bilang Ilonggo. Tito, what an insult to my also educational qualification. Kag ti ko mahambal sila nga wala ako si may ginhinimuan sa aton komunidad. With due respect to Chairman Garcia and to the COMELEC commissioners nga amo ni agin butang ako bala sir sa altar of sacrifice. Ginsakripisyo nila ako sa political altar and they were able to deprive me of supposedly of a 6 years chance nga maging legislator. But tama ina nga do ka parochial ang mind. Ki gusto ko man i-stress nga amo sini nga point, Sir Peter, Sir Francis, damo nagapamangkot ti Senado gidayon how nga wala ka nag-agi anay sa mga dalom, ti amo nang akong perspective. Wala man sing layi nga naga-prohibit nga madalagan ako nga although ladderized bal ang career naton as
nakitaan ko nga qualified na ako. Ginabutan ko gani na sa perspective Sir Peter kag Sir Francis nga may opening ang kumpanya. Ang kumpanya may opening nga executive, supervisory kag rank and file. Di nga nga ma-apply ka patuya sa rank and file kung qualified ka na nga mag-apply sa executive. Wala na sing amo. Ti may mga senador man gani nga nag-applicant before nga ti damo man ang expertise nila kag wala man nag-agi sang amo sina nga kwan. Ang ginaliwat ko demokrasya ini kag in the democracy the rule of the majority wins. Di paano kita sulod to sa nga mamili ang tag-iya sang kumpanya kaysa HR pa lang kag personnel nga among COMELEC ginpili na nila ang mga aplikante, gintago na nila, ginamos na nila ang akon nga certificate of candidacy. So this is what I have been doing. I will continue to inform people of what really happened to me. Nadumduman ko man ng aton senadora, si Miriam Defensor Santiago, sang 1992. Grabe man tong iya experience. She struggled. She failed in the first try. Pero nagliwat-liwat siya. After Senado, nagtayo yun man ng iya career sa public service in the legislator. Following her footsteps ni Inday Miriam, I will just try and try until I will succeed. Kag mahambal bala si Thomas Edison nga nagpasigas ang bombilya, damo man sang nagbash to sa iya. Di ang siling niya, sabat lang niya, I did not fail 10,000 times. I only found 10,000 formulas that did not work. So doon nagtuon man siya. And ang time nga ginabutang ko man sa perspective ko nga, this is not a failure. I consider it, Sir Francis, kag Sir Peter, as a temporary defeat. COMELEC buried me, but they never realized I am a seed. I will grow back stronger, even better. Shout out to kay Bongbong Beltran, Francisco Abonado, Jinel Arsigoro, Rico Ligarde, kay Carl Jimenea, Joel Camarig, Benson Caniban, Jives Naomi, Ace Guanzon, Ima Celeste, RJ Dritzo, and Nanette Yularisa. Tamalang tao ng mga interesadong mga tao. Doc, was there a time that you have created an animosity happen between you and some influential people in the government nga may pa-oriented as COMELEC? It could be, sir, no? Kay balaan mo kung nasa politika ka, though hindi mo na mabalaan kung sino gin ang kontra mo. People in Manila or elsewhere could just be giving you fake smiles, gali nga kontra na ina. Apparently, amo nang akon realization nga I have been a threat to these people. I have been a threat to these people behind nga nag-demolish sa akon kag nagakas. So this is my fury subong. I will not stop. I will not give up. Lalo na gid sa mga Ilonggo. Kay kung makasulod kita sa Senado, ulik doon naton ang banwa kung sa diin kita na bata, kung si diin na ula ang aton dugo nga una, kag kung si diin ako nakakita sang una nga kasanag. So I have to share that sometime in 2000 to 2001, nag-ubraman ako sa Bombo Radio and the Florete Group of Companies. I have worked closely with Dr. Rogelio Florete, kag the group of companies. Amo na nga dito kami nagkilit-anay before sa mga local media practitioners man. Kag nagapasalamat ako nga with this in mind, I go back, mabalik ako sa Iloilo, mabalik ako sa akon banwa, kag ulik doon naton ang Region 6, labi na gid ang development, kag ang layi nga nagakaigo para sa aton nga kinahanglanon sang aton aton nga banwa kag sa Pilipinas gid. So I look forward nga mabuligan kita sang aton mga kasimanwa, ang aton media very active subong kag sila kag nagapamati kita sang inyo wisdom kay ang nagabelieve ako nga you can infer the future by looking sa imo past. Ay, lawan naman taning may Ilonggo kita nga membro sa Senado, no? Pero daw wala kita nagkitagaan sansa, do pila na ka-eleksyon nagligad. Kag siguro kapamati mga aton nga mga Ilonggo nga mga viewers subong, panahon na ini nga mapakabutang kita sa aton to representative kaysa subong siguro, Dok, nakita man ang gwa sang Senado subong may circus, no?
Amogid ina ang observation subong gone were the days that there are orators, gone are the days there are writers and debaters. Ti subong with due respect to the Senate nga nagkadto ako sa ila nagbisita, ang observations ang tao nagapangita sila sang kalidad nga senador nga makahimo gid sang layi, makahimo sang mga programa nga makabulig, makatabang sa aton mga isig katawo labi na gid sa mga pigado kag sa kubos. As a former student and also as a former seminarian, kay nag-eskwela man ako, Sir Peter, kag Sir Francis sa seminaryo for a while, nag-discern ako sa vocation, amo ina ang pangabuhi subong niligtas. I wanted to be for the last, the least, and the lost. Amo nang akon gid nga ginatanaw nga tani kung hatagan kita sing opportunity sang 2025, but apparently there could be many reasons. But I should say that COMELEC only gave me the opportunity kay kingin lubong pa nila ako, wala sila kabalo nga binhi gali ako. Ti mas proud ako kag ari subong ang tawo nga mga iba sa Manila nga nagapati sa akon. Amo nang akon Sir Peter nga kag Sir Francis, may mga believers and doubters ako. We cannot avoid that. Agang hambal gani ni Congresswoman Janet Garin during the inauguration ni Mayor Richard, hambal sa iya ni President Noynoy in the past about Congresswoman or Health Secretary Doc Janet Garin nga, you cannot please everyone. Ti himuon mo lang kung anong nakakaigo. Himuon ko lang kung anong akon nga kay kana bilang Ilonggo kag aton nga demeanor maayo man kita mag amigo bisan sa diin. In fact, when I entered law school in Pampanga, Sir Peter kag Sir Francis, though it was the Kapampangan State University, amo ng equivalent sang aton nga West Visayas, even though I'm not Kapampangan, but I was elected as the first law student government of that School of Law in Central region of the Philippines. Di amo nakita ka mag-amiguhay kag paano ka nato na serbisyohan ng aton Kapampangan brothers. So much so nga biskan foreigner kita sa ila lugar, they chose me. Kagang even ng mga classmate ko sa Pampanga nga nag-advance man na sila sa ila nga law degrees, gina-acknowledge nila ako nga ilang leader kag shepherd nila kay kita nagpang-amigo gid sa ila kag ginserbisyohan naton sila. That is the brand of service that Ligtas wanted to come up sa aton nga pagposisyon sa national politics, Sir Peter kag Sir Francis. Okay, Francis. Congratulations gali kay Congresswoman Binky Moticlaros Topas, ang una nga babae nga gin-elect nga membro sang House of Representatives sa Iloilo 5th District. Congratulations, Congresswoman Binky Moticlaros Topas. And also kay Barotac Bio Mayor Vong Topas, congratulations man nga nag-oath-taking ceremony man da sining June 28. Kag also sa kay Vice Governor Lian Dibuki nga nag-oath-taking sa nagigad man nga adlaw together with Governor Toto Defensor sa Sargansing Hotel. Kag sa kay nanay kay Mayor Matet Dibuki, kag sa kay Liga ng Barangay Federation board member Amalia Dibuki. Congratulations sa inyo tanan. Sir, sining 2028, pwede ka kapili sang opsyon, no? Pwede man kakabalik sa Mag-aw, pabalaga local, kay welcome ka taga pumulo sa Mag-aw Iloilo, labi na gid sa Pamilya Garin, Pamilya Britannico, Pamilya Flores, Pamilya Monte Alto, Monte Claro, kaya mga parinti mo ng indasal, ukon, i-continue mo nga krusada mo nga magdalagan sa Senado sa 2028. As it stands now, sir, though balikan ko siguro gid anay ang national amo nang natawag kong unfinished business. However, ang akon nga vision nga ina always aligned with the responsableng gobyerno of Mayor Garin. Kay sa iya ko natun-an ang mga practicalities. Sa iya tatay gid mismo sang una si Engineer Oscar Garin, si Oka, who had given me several tipsters sa politics. Amo na masiling siya nga Felipe, politics is addition, ang pagkapot sang relasyon sang politika do pag-uyat sang pispis, hindi tamaan ka hugot o kutamaan ka halog kay magwa ang malupad ang pispis. So he was able to
teach me certain practical pointers. So, sa subong, whatever it takes kung mabalik man ako sa local diri sa Iloilo, kay ti ari magidang akon nga daw punong, no, kung home ang bird's nest ko, o kung sa national man kita, I should be open for possibilities. But one thing is sure, nga kung nabalaan na naton nga daw ara kita fit sa legislature, nga magahimo kita sang layi, tido gusto ko ana i-hone ang amo na nga target, focus there, and prepare for the 2028 kay do amo ni ang sadya kag do magahod nga election kay presidential ini. I have received already offers from different political parties subong nga kuhaon nila ko sa slate. However, these discussions remain kung ang gina-evaluate ko man ang akon bala nga convictions, ang akon nga values and priorities align. Ti kis ako mag-side ka sa amo ni nga political party, kag kung mag-side ka sa political party, basi bala mabeholden ka man sa ila, and it can be a case of political death or a political suicide. So I will just try to reflect upon, but from now until 2028, kan 2028, Sir Peter, kag Sir Francis, ang filing niya na 2027. So it's just a few years away. Amo na ginhambal sa akong mentor kag friend sa Manila nga Chief of Staff anay ni Senator Rocco. Siling niya, Philip, when do you prepare for election? Siling niya sa akon. Albi ang ginsiling niya, hindi ko malipatan. You prepare for the next election the day after the election. So amo na nga ginahatagan niya nga preparation is very important. Kag manami ina nga nagalibot. Kag if I may share, luwas pagid sa PNP EOD K9 kung affiliation nga I was a civilian consultant of the advisory chair. I was able to serve the PADPAO, which is the association, National Umbrella Association of Security Agencies nationwide. So, naging technical consultant ako sang PADPAO, and I was able to take my leave of absence already before I filed my candidacy para makafocus ako. So, may mga network man kita nga makabulig later on without meaning to impose upon sa mga amigo naton nga nagaupod sa aton journey. Kag gusto ko man tani panamiwon ang akon nga abyan kag naupod sa board before si Colonel Johnny Mabugat he's the president of PADPAO Region 6. Sir, salamat gid sa support mo sa akon nga I was a PADPAO technical consultant, and I was able to assist you sa aton nga convention diri sa Iloilo last year sa Iloilo Convention Center. So salamat gid Sir Mabugat and the family kay you considered me as if your own nga pauli-uli ako diri sa Iloilo even before I filed my candidacy sir sa 2024, sir. Ang 2028 madugay pa do tatlo pa ka tuig. Di subong Dr. Felipe Montialto, ano ang ginasakuan mo? Kaya daw pirmi ka sa Manila, ano ang imo to? Business, trabaho, etc. etc. Sir, I've said kagina na I'm working in a private law office as a law office manager. By August, mabalik na ako sa law school to continue my juris doctor degree. Siguro sa Manila, may mga ma-enrollan na ako nga school. And at the same time, mabalik ako sa private sector. I'm sitting as a director or corporate secretaries of secretary of different corporations kag mga non-government organizations man sir. Amo nang akon pangabuhian subong sir. Okay. Ang director sa Cyber Security Group sa Kamkrami, under ng PADPAO. Ang aton anay PRO6RD, General Leo Francisco. Siya subong sa Cyber Security Group. Congratulations kay former ICPO. Kag subong General na Martin Defensor, ang aton subong bag-o nga director sang finance sang PNP sa Camp Crami. Congratulations. Kag congratulations man dira sa Tagantiki. Sa ato mga abiyang nga mayor nga bag-o lang nag-utiking. Si Mayor Joel Lumugdang kag Vice Mayor Jeffrey Lumugdang dira sa Kulasi Antique. Si Mayor Gian Oxenia dira sa Sibalo Mantique. Si Mayor Junjun Pacificador dira sa Hamtik Antique. And of course, ato migo dira sa Ahoy, si
former Mayor kasubong Vice Mayor Jet Rojas kag ang napilian nga babae nga mayor sa Kahoy, Mayor Loida Rojas. Congratulations sa inyo tanan. No, Peter? Shout out to kay RJ De La Peña, who's watching our program. Kap, good morning. To Neri Gutico and Lawrence Bachoco of California. To Ma'am Ivan De Nuevo Sudario of Malaysia. Cynthia Mariano, Lenny Bernardo, Arnold Lago, Mabel Lazaro, Joe Villabor, Stanley Valiente, Helena Guerrero, Ronald Armada, Gretchen Amit, Lori Fuentes, and Nenpa Bandorio. I think you have to continue your plan, Doctor. Go on, because the price at stake in this war is worthy of the battle we'll be fighting for. Ilunggunin niya yung away mo. Yes, Sir Peter. My cause is not only for the cause of Ligtas. This is a cause of the Ilonggo people. Ang aton nga mga kasimanwa nga nagalaom nga may ara man kita representante sa Senado liwat will be a yearning of every Ilonggo. Amo na gani nga when I was interviewed by another media outfit last year, sir, damo sang naga-comment mga Ilonggo sa abroad nga nagapatimaan nga nagpabutsyag sang ila confidence sa aton nga may ikasarang ini si Ligtas kaya mo nang akon bansag Ligtas. Kaya ang silingon sang Ligtas, sir, is lipunan at iisang gobyernong tapat, aktibo at sumusulong. Amon ang aton nga cause, salamat gid kay ara kamo dira nga salig man sa akon nga to continue kag rest assured nga ginapasalig ko kamo nga hindi ko ni paguntatan ang aton pagbulig sa isig ka tawo, hindi man sa Iloilo kung sa diin ang aton nga makalabot kita. Kag ang una gid naton nga ulik doon ang aton Region 6 kay balaan naton nga amo ini ang aton nga ginalaom kay without a representative sa Senado do dihado gawa kita kay ti ang mga priorities ang iba man nga senador kundi ang una nila ulik doon ang ilang teritoryo or ilang ginhalinan. That is something though natural man lang ina siguro kay ti they will look after sa ila. But even then amo na gani nga rest assured nga when I'm back in Iloilo kag kung may time man nga may mga hiwaton kamo nga mga media briefings or interview, I shall always be available kay amo ini nga way kung paano naton mapaathag kag maklaruhan kag madispel tanan nga mga fallacies bala kag tanan nila nga mga incorrect thinking kag kung paano nila gina-interpretar ang layi. Amo na nga nagkadto kita sa Supreme Court and we brought the matter to the Supreme Court. Kiti sila man ang Supreme Court ang arbiter sang dispute kag wala man sing iban nga forum kundi ang Supreme Court ang mag-adjudicate sa mga claims and defenses. Amo na gani nga of the 117, Sir Peter kag Sir Francis nga gindeklara sang nuisance, the Ilonggo Senator Ligtas Monte Alto is the last man standing in the Supreme Court. Nga amo ni ang sa tanan nga gindeklara nila, ako lang ginagbato ulihi nga until this time wala ako ginuntatan. Ginbutang nila ako sa ICU pero ara pa ko nagabuhi pa ako sa gihapon. And one day the Supreme Court will decide whether Monte Alto Ligtas is a nuisance or not, and then whether or not COMELEC gravely abused its discretion. And if Comelec will abuse again, they forgot that you can be a zombie. Mabakato kagaya mo. You will stand on your right, kag sa imo diretso. Kaya wala agad hindi sufficiente ang kwan eh. The evidence presented by Comelec sa does not suffice to declare you nuisance candidate. Ano kasi Milcar yun? Amo na gani, Sir Peter, nga do ka-unfair nga kay sadto sang pag-present ko sang akon nga mga answer, di wala man sila singin attach sa petition ko, tani kay sila naga-prosecute, tani sila mapakita nga I made the mockery of the elections but they never presented any single evidence or proof nga amo sina. Pangaduha, nag-file ako sang
omnibus motion which includes the reception of evidence. Di nga wala nila ginhear ang akon kaso. Nagdesisyon na sila, nagpagwa sila sang desisyon nga ang akon kaso wala nila ginhear ang akon nga mga motion or gin-grant. Di amo na ginatawag ni Senadora Miriam Defensor Santiago nga Korte di Milagrosa. Nga kundi nagamilagro kag may mga milagro nga nagakalatabo sa ila korte. Amo na gani COMELEC as a body, as a constitutional body, wears two hats. They wear as a hat of administrative and they wear as a hat as a quasi-judicial body. So doon korte man sila. Di ba? Lati nag-file ako reception of evidence, wala sila mamati. Ginapabukad ko tani, nag-file ako sang subpoena motion for the issuance of subpoena duces tecum ad testificandum to know kung may nag-email gid bala sa akon sa petition, wala man nilaging pamatian, wala sing stenographic notes, wala sing dissenting opinion si Chairman Garcia. Ti amo gid ini ang hallmarks sang Korte di Milagrosa nga ginasiling ni Senadora Miriam Defensor nga nagamilagro ang korte. Ano mo na madiskubrihan na kung sinong ang mga tao ng grupo blank sa COMELEC. Because that is a new syndicate that we're going to deal with. No, di ba? Kung tanan nga ginahimo may kompleto ka na gid, qualified ka, may mga programa ka. Tingala lang kami nga na-qualify gani si Mr. Riley, itong kapitan sa barko. Ikaw pa nga kompleto ang imo tanang dokumento mo da sufficiente gid para ma-qualify ka pro gin ano kay. May sindikato gid man siguro Francis. How true, Dr. Montialto, nga isa da ka commissioner sa COMELEC, ang pamilya may kaso, kag may kontra, kag si Dr. Montialto tuspiak sa kontraya. Basta ningin tunaan nga login dumta kasi ning commissioner sa COMELEC kay dito kaya nag-apin sa kontra sang pamilya ya. Sir? Hindi kinaton ma-spelling ang amon nga mga situation, sir, kay sa paghuna-huna ko, there could be really nga nga sang una pa lang sang first day sa pag-file ko, gin-target na ako, gin-assignment na ako. So on the first day of my filing, ma'am, base na nga remove that person, bakla ng ulo ni ligtas, pila na, amo ni bayran na naton, kung sino man nina ang nagpadihot, nga hindi siya makasulod sa baluta, kay do ka-articulate ni sa iya, do naka-express yung iya nga kaugalingon, this person could be very jealous of me or threatened. Amo naman lang siling naton nga, could you remember, Sir Francis, Sir Peter, sang istorya ni Jesus, sang una nga, when Jesus was born, nabatian ni Herodes nga may amo ni nga tabo. He was so very angry, he was so very mad, nga tanan ginhimo niya. Even ang mga inosente, ginpapatay niya kay amo na. So that could be likened to the biblical story. Do amo na taong parallelism kuman. Another way, pag abot naman sang dala sang akon kaso from the first division to the COMELEC and Bank, si Chairman Garcia nanghugas siya sang iya kamot. Right? Kay ginbuto niya ako tisigyo ang mga mobbing. We can liken him into a biblical story as well. When Jesus was brought to Pontius Pilate, magsiling, tido wala man ni sala ang tao nga ini nga ginapadesisyonan nyo sa akon. Manghugas na lang ko yung 5, kag kamo na lang niya madesisyon kung ano man matabo sa tao ngayon na at least ako wala na ko yung hands ang iya nga kung ano matabo. That could also be likened into a parallelism nga pag-abot nga ang chairman of the COMELEC nagbuto na ang anom nag-disagree pa. So, courtesy calls nga kung nagbuto na ang chairman, magkaroon ka mo sang consensus ngay amo ni ang pananawa ni chairman nga hindi ini nga bata, ang ini nga kandidato or aspirant sa senator, hindi siya nuwisan, ti kita yang anom. So what are you trying to project to the public? Hindi ka mo ka-resolve among yourselves, you have struggles. But anyway, as a legal scholar kag student, amo na ginatanaw namon na kisa, the strength does not lie in consent but in dissent. So doon may nag-dissent. Suron ang si Chairman Garcia was a law professor and a practitioner. He was even a lawyer for the president before he entered COMELEC. Balaan niya nga by procedure and by standards ang akon nga panabat kag ang akon nga gin submit sa COMELEC and Bank is above within the bounds of the law. Tibalaan niya nga kung estudyante niya ako, siguro uno gid akon grade sa iya with all due respect. Pero ano natabo ang anom nga commissioner nag-vote
against me. Kag pag-abot sa Supreme Court, I just want mention names anay, ang isa da ka commissioner may utod sa Supreme Court, ang isa da ka commissioner upod nila sadto sa Supreme Court. Atin nag-analyze ako, that's why the TRO for Ligtas was not released on time. Somebody could have lobbied. Si Chairman George Garcia, before magsulod sa Comelec, isa sa mga maalam nga abogado sa atong politiko. Kag isa sa mga kliyente, si Senator Lorraine Garda, si Oswald Ilonggo Party List, Congressman Jojo Ang, amo lang nabalang ko ng mga Ilonggo politician nga kliyente ni Attorney George Garcia. By the way, sir, ang atong Commission on Election, ang present composition niya, siyempre, si Chairman George Garcia, ginapuin niya ni BBM. Ang anong ka-commissioner, ano bala, ang appointment nila sa previous president pa o kung subong na nga present president ni BBM, sir? Kaya pwede mo mga ganadang yung mga commissioner? If memory serves me right, I just would like to state nga when I filed my candidacy, ang anom ng ka-commissioner was presumably, I would have to make a reservation appointed by the previous administration. Pero ang duha nga ini nag-retire sang February, ginbuslan na sang duha ka bag-o nga commissioner appointed by the present administration. So amo na ang composition sang aton COMELEC commissioners when I filed my candidacy and leading towards the election last May 2025, sir. Ini anong ka-commissioner, sir, present commissioner sa commission ng election, mention ka sa ilang mga ngalan, sa ulo mo? Well, sa anong mga commissioner subong, tiunahon ko siguro ang bagong appoint, no? I would like to mention Commissioner Maria Norina Tangaro Kasingal, who was formerly the head of the law department. We have Commissioner Pipo from Region 1, amo na siya ang gin-appoint. RD siya, he was formerly RD of COMELEC Region 1. Though amiguhay na gani sila ni RD naton diri nga si Ausan, though amo na gin-mention niya sa akon when they were very good peers and colleagues in the COMELEC. We have Commissioner Maceda, Commissioner Bulay, we have Commissioner Ferolino, and Commissioner Celis. That's the name of the commissioners we have at the moment. Of course, the esteemed chair of the COMELEC, Chairman Garcia, who voted, and he was very vocal, ginpagwa niya sa mga press sa Manila, nga in a rare move, Chairman Garcia voted for Monte Alto Ligtas, and he granted my motion for reconsideration. Amo nang akon pasalamatan man kay Chairman Garcia nga despite these obstacles, he was able to side with an Ilonggo senatorial ball during the May 2025 election, sir. If my memory recall, kag kung sakto ako, ini si Commissioner Dulay, the law firm partner ini nga to DOJ Secretary Remulla. Halin sa firm sang Remulla Law Office, ini si Commissioner sa COMELEC Dulay, sir. Bulay. Bulay? I'm not aware of their law firm affiliation at the moment, sir, but if that could be, presumably they could be law firm partners, but though sa akong experience as a paralegal and law office manager, though wala pa man gid kami ka-encounter nga naging opposing counsel namon sila, but it could be that ang gamay man lang ang legal community, so ang chances nga though they come from the law firm of the Remullas sa aton DOJ could be a probability, sir. Ang COMELEC, sir, alin sa chairman pakato sa commissioner, ang ila appointment dapat presidente gid kag maagi sa commission on appointment. Yes, the appointment of the commissioner should be coming from the office of the president and subject to the commission on appointments confirmation, sir. Anong Peter? O tani, isang pagambal sa kumilik nga wala ka partido nga ginarepresentar, tani ginarepresent mo kay til kalabanan sa kumilik to, Duterte appointed li. Tani ginarepresent mo yung partido, DDS.
Wala naton anticipate gid Sir Peter nga amuhon kita sa COMELEC nga one of the grounds gali political party kundi tani nagsinggit na kita kanangayo na kita sang mantle nga sang political mantle of party. Amo na ginahambal ko, I was independent but not alone. Okay. Shout out na bagay na doon dudula ng mga ngalan. No? Anong Peter ang DDA siya ra sa LTO? Didoy, diehard supporter. Para na sa LTO Region 6. Damo na. Shout out sa aton abyan sa Japan, no? Kay Chato Yoshimoto is watching us. Tapos subong man kay Patricia Miniha Holt sa Australia. Why na ta panahon na Francis? Basi may tamyaon ka pa? Wala naman kita sang ipamangkot kay Dr. Felipe Montialto Jr. Madagan niliwat senador sa 2028. Di, dapat butahan ta Ilonggo. Wala na si Senate President Franklin Drilon. Wala naman naton Maverick Elonga, late Dr. Senator Miriam Defensor Santiago. Dapat may representante da ang Ilonggo people, ang Region 6 sa Senado sa 2028. Hope and pray nga hindi na pag-disqualified sa COMELEC ang aton utod na taga-Miagao, purely blooded Ilonggo, Dr. Felipe Montialto Jr. alias Ligtas. No, Peter? Sa subong pa lang, dapat kabalo ka Francis, ano sa Luzon, kag Mindanao, damo gid siyang Ilonggo, believe me. Kag mag-unite lang, why na question na, daog ni. So, siguro, when I ask for your parting words sa aton programa, you have to appeal sa mga Ilonggo naton, mga pilo Ilonggo sa bilog ng Pilipinas, pati sa Gwa, kadamo kita Ilonggo, magmayara nga voting man sa Gwa mo. So, I appeal sigurado, next election niya, piyo-piyo. Liwat, ako si Ligtas, kag ang akon handom nga serbisyo, I don't have any agenda. Kag Sir Peter, gani kag Sir Francis, wala gid ako chance nga mag-political dynasty kay laon ako ti sino ang mamana sang akon nga trono someday. I just wanted to inspire young people. I wanted to contribute in the reform of our democracy through honest, transparent, and credible elections. Ti apila ako sa tanan nga mga Ilonggo, kag ang mga Ilonggo sa Luzon, Visayas, Mindanao, kag worldwide. Buligin niyo ako nga malabot naton ang Senado. Kay kung sa Senado kita, we shall be hands-on. Kag tatapon naton ang tanan nga mga issues in a multitude ways. Kag tan-awon naton in a holistic approach. Ano gid bala ang mga layi nga dapat naton himuon? Ano gid bala ang dapat naton i-prioritize? Kag maging honest kita sa serbisyo. Kag ang challenge ko man sa COMELEC, choose what is your standard of declaring a nuisance. Kaya ara man na sa Constitution, ginaliwat to gani, when the Constitution does not provide, we do not provide. Simple man lang ina. Kang pangayo ako sang pangamuyo sa inyo tanan. Sometimes naghambal one time na dumduman ko si Cardinal Ambo David nga ang amuni nga mga struggles could be a spiritual battle. Amo nga nagapauli ako sa Iloilo to have a retreat, to have a recollection and a sort of a reflection kanaga pangayo kita sing inyong bulig sa pangamuyo kag sa aton local media nga ginhatagan kita sang aton nga tinion nga makahambal, maka-explicar kag makapaathag sang natabo kay Ligtas sa Manila. Nag-struggle ako. May mga tao dito nga mga generous persons who have been giving me help as well. Kag by the way, bago ko malipatan, ma-shout out man ako kay Mr. James Jimenez. Mr. James Jimenez, a former long-time COMELEC commissioner, became supposedly a spokesman of the COMELEC, entered his appearance as my online and social campaign manager. Kaya nagapati man siya sa aton nga kausa. Sir James Jimenez, salamat gid sa pagsalig sa imong kuya kay miyembro man ako sang Philippine Eagles kag fellow Ilonggo. Makit-anay kita soon kag sa tanan nga nagasalig kay Ligtas kag sa tanan nga mga doubters man, no, someday you will realize that my quest for Senate is our quest. And Sir Peter, Sir Francis, if I fall in this battle, in this legal battle,
I shall not fall to these people in Comelec. I shall fall in the very arms of the Filipino people. The Monte Alto Junior Senate candidacy shall be conquered under the rule of law. Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Damo gid nga salamat sa tanan. Abi mo, Princess. Tamiyon, tagali si former Assemblyman and Congressman Salvador Badi Britannico. Yes, sir. Ang Mrs. Linda Britannico da sa Teachers Village, Quezon City. Galantaw gid subong. So, good morning gid kay Sir Badi Britannico, kay Ma'am Linda Britannico. And also, Peter, si Atty. Sapiro Boy Lauron, galantaban. Good morning, Mang Atty. Sapiro Boy Lauron. Taga-Iloilo man, pero mga prominente ng abogado dira sa Manila subong. Kabalo ka, siguro, Doc, makakomment lang ko nga wala ka kapangasawa. Kabalo ka, ang Ilonggo, ibantog nga matamis magmahal. Kakalabanan sa mga babae nga nakapamana Ilonggo, may diabetes na. Kung nagunadlok sila, Doc, sino. Kakang, nung Peter, ang Comelec pala, do tsokolate yung magambal, palaging Hershey. Sinchen is watching. Thank you. Well, nabatian naton si Dr. Felipe Montalto kag nabatian naton ang iyang mga pahayag kag ma-intindihan naton ang natawag nga mga frustration na blang isa nga hindi ta ginapaabot tungod sa kaymuan ng sang isa no ka damo lang sing rason galing kay ti amos na wala kita gintagaan tsansa, but in 2028 pilar kita sa mga Ilonggo. Pilo Ilonggos anywhere around the world. Buligan ta ang aton Ilonggo nga kandidato para may representasyon kita sa Senado. Landoab lang Senado, subong daw inukay. No? Hindi ta may jindian, kundi ng aton... Do peryahan. Pero may mga genius na, pero kay Ruben Padilla. O, mo na isang... Kung mo na ibutang nyo, mo na ginambal ko sulit-suliton ko. If you vote for a clown, you'll get the government of circus. So, madaming salamat kay Dr. Montalto. Kahit sa tanang kat kami agaw, kay na, si Bubot pa di, ari pa di kina. Kita ko ngalan niya. Pero, sa masunod na eleksyon, hindi ito pagkalipatan ang ngalan, Dr. Felipe Montalto. Ligtas. Ang iyang nickname to, sa Manila, ligtas. Ligtas ka sa sakit, ligtas ka sa krimen, ligtas ka sa utang. Corruption. At ligtas ka kay Princess. Well, thank you very much for listening to our program sa atong loyal followers na. Kag sa mga malaputan sa atong programa, may replay pa ini ha. Kag kundi pa ka mukabot sa replay, may YouTube pa ini. Anytime may play na ni Dr. Montalto, mabatian ninyo ang tananda. Alin sa pagsugod, hasta pagkatapos ng atong programa. So, our Francis, mas may great ka para, Doc. Liwat, salamat Sir Francis kag Sir Peter, salamat gid sa kape kag issue. Ligtas remains and ligtas looks forwards to our national development, and ginasiling ko liwat, goodbye 2025, hello 2028. Madamo gid nga salamat sa aton tanan. Okay. So sa aton yung mga camera people, Region, kay Ann, kay Ace, thank you for serving us as niya programa ning adlaw. Kag madamong salamat to po sa Francis. Ani ang inyong host sa Kapigagisyo. Magkakita liwat sa Sabado sa amo niya binyo. Madamong salamat kay may ugtos sa inyo tanan. May God bless us all.